Sagittarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung energies na parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn. Ay yung tinatawag nilang strawberry moon na mangyayari ngayong June 22, 2024 at 9:07 ng umaga Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. Ayan. So if you're interested in your private readings, kung gusto niyo magpa-private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment, paki-check niyo na lang. So for you, Sagittarius, itong full moon in Capricorn is going to happen in your second house of your finances, material world, your possessions. So yung iba, pwedeng meron kayong aayusin sa inyong spending habits, no? Yung mga bagay na alam nyo hindi na nakakatulong sa inyong ipon, kung kayo medyo madalas na gumastos ng mga bagay na hindi nyo naman talaga kailangan kasi cute lang. I mean, okay naman yun once in a while, pero kung nagiging habit nyo na, hindi yan nakakabuti sa iyong finances. 'Di ba? Lalo na kung hindi ka pa ganun ka-stable financially. So, yung mga unhealthy habits mo sa iyong finances, ila-let go mo na yan. I-reassess mo, saan ka ba, ano ba yung mga bagay na, yung mga practices mo sa iyong finances na alam mong hindi na nakakatulong. Diba? So, yan ay ila-let go mo na at magpo-focus ka sa pag-build ng stable na income. Yung iba naman, pwedeng ila-let go, meron kayong ila-let go na source of income na sa tingin nyo, hindi na worth it. No? Na parang it's taking too much of your time, pero hindi naman nag-generate ng malaking income. Okay? Mas magiging strategic ka ngayon. Yung iba sa inyo, maaring yun, may investments na kailangan yung i-check kung talaga bang kumikita pa kayo, ano yung mga dapat nyong baguhin, i-improve. Some of you, pwede rin meron kayong sisingilin. Pwedeng may masisingil rin kayo during this time, no? Kung kaya may pautang. Or maaring may good news na darating, magme-message na, may update na yung tao na magbabayad dapat sa'yo. Or pwede ring loans, kung meron kang ina-applyang loan, car loan, home loan, financial loan. Ayan, meron na siyang update. Okay? So ngayon, nasa sa mga kamay nyo na kapag ito ay na-approve, kung paano nyo gagamitin yung loan na yon para mas mapalawak or mas mapalago nyo pa yung inyong investments, 'di ba? Kasi pwedeng kumuha ka ng business loan, pero hindi mo naman ginamit sa business, ginamit mo sa pagpapaayos ng bahay. So just make sure na mababayaran mo yun kasi mahirap magbayad ng wala kang additional source of income for that. So yung iba sa inyo, yung loan na to, gagamitin nyo for business para merong bagong source of income. Maari ring meron kang mga bagong routine na gagawin. Kung dati hindi mo minomonitor yung activities mo for the day, ngayon imo-monitor mo na. No? Para nakikita mo kung ano na yung mga na-accomplish mo, lalo na kung may mga goals ka. Example, for this month, ang goal mo ay kumita ng certain amount of money. 'Di ba? So, titingnan mo kung ano yung mga dapat mong gawin para ma-achieve yon. At kung hindi mo siya na-achieve, pag-aaralan mo, ano yung pa yung dapat mong i-improve. Some of you will also aayusin din yung health ninyo, kalusugan. Pwede meron kayong kailangang pagkagastusan sa health ninyo para sa ikaayos ng inyong kalusugan. Let's say, for example, papaayos ka ng ngipin, you will finally have this surgery kasi alam mo,
nakaka-apekto yan sa productivity mo. Okay? Let's see what else, Sag. Wow, the Empress. You are taking care of yourself. And the Empress is also ruled by Venus, the planet of love, money, and beauty. So talagang iba, you are practicing self-love, self-care. Yun, Six of Pentacles, balance in your finances. Gusto mo ngayon na maging maganda yung takbo ng iyong kaperahan? I think naman, no, kung nagka-challenge ka sa finances mo, ngayon unti-unti ka makakabawi. Dahil lagi ka magpupuyat. Parang meron kang pagtatrabahuhan ngayon eh. Kailangan lang talaga i-manage mo yung oras at panahon mo. Kasi pwedeng yung kalusugan mo ang mag-suffer dyan. 'Di ba? Yung tipong, oo, ang dami mong kinikita kasi lagi kang puyat. Yun nga, kulang ka nga lang sa tulog. Tapos biglang, oops, magkakasakit. Napunta sa ospital, sa gamot, yung pambili ng yung pera mo na kinita mong extra dahil sa pagpupuyat mo, 'di ba? So, yeah, balance your time, your energy. And also with the High Priestess, this is your instinct, your intuition. So, alam mo na agad what's good for you, what's not. Okay? So, pakiramdaman mo yung sarili mo. Kapag sa tingin mo, it's not going to do good, anything good, wag mo na ituloy. Some of you may travel opportunities sponsored by your company. Pwedeng yung iba, if you are into finance, no, yung tipong, ano ba yun? Yung mga nasa investments, like, let's say we are a financial advisor, maaring marami kang clients na makakausap during this time. Some of you, maaring aalis kayo sa isang situation na magulo. Parang laging conflicted na, Seven of Swords. A situation na hindi ka na nagtitiwala. Like a certain connection. Can be romantic or friendship or sa business na wala ka ng tiwala dito. Kaya lagi kayo nag-aaway. So, you have mentor, technician. I think mag-up level ka ng skill set mo. At pay attention sa financial loss, ha. Like what I've mentioned kanina pagdating sa investment. Kung ano yung hindi na nagwo-work for you in terms of your investments and your savings and your income, let go of that and focus on improving what works for you. Slow and steady wins the race. Kahit na maliliit na steps, as long as umaakyat ka, umaangat ka, that's fine, no? Oo. Sabihin may pag-unlad. Yung iba sa inyo, may mga chismosa. Inaalam kung anong nangyayari sa'yo ngayon. Or parang, let's say, may mga improvement ka sa iyong sarili, sa finances mo. Dati wala kang sasakyan, ngayon meron na. Tapos, may mga travels ka na, nagpo-post ka. Yung iba na dating nakakilala sa'yo, naku-curious sila sa'yo. Oo. Of what's happening. So, pwedeng ikaw ay ini-stalk. A fiery climax. Some of you, pwedeng meron kayong bibigyan ng chance na person sa buhay ninyo. This can be romantic, pwedeng friendship or family, na talagang masasabi mo na mahal mo. No? Na parang hindi mo kayang mawala tong taong to sa buhay mo. And you will give this person a chance. I think, pareho niyong bibigyan ng chance yung isa't isa sa relationship na to. Kaya mo rin ito bibigyan ng chance kasi nakikita mo yung pagbabago sa kanya. Itong person na to, nagbabago naman siya for the better. Okay? Maari nga lang na sa una, meron kayong doubts sa person na to. But eventually, I think this person has proven, pinatunayan naman niya na magbabago siya, na ayusin na niya. Oo, para
mas maging matatag yung inyong relationship. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye!